Okay, para may ideya itong mga young people natin ngayon kung gaano kahirap, kung ano yung kaibahan ng nagnonobyo-nobyo lang at saka yung may pamilya na. Hala. Siyempre ganito yan. Pag walang asawa or wala pang mga anak, fresh na fresh tayo. Mga young pa tayo, fresh looking. Wala kasi tayong inaatupag, hindi tayo stress, hindi tayo late matulog, walang eye bags as in fresh na fresh. So, yung mga lalaki naman, guys, hindi kayo pressured. Hindi pa pressured yung lalaki, hindi pa niya kailangan kumita ng malaking pera dahil wala pa siyang bubuhayin. Anytime nagagala siya, pupunta siya sa barkada niya or magdudula, maglalaro siya ng ML, kahit ano yung laruin niya, basketball, ML, okay lang. Kasi, ano pa yan single pa, parang kung may nobya ka man, pupuntahan mo lang yan paggabi, pwede ka nang umuwi. Hindi talaga kayo nagkikita 24 hours, wala pa kayong mga responsibilities. Napakalaki ng kaibahan. Sarili nyo lang yung inaatupag ninyo, yun, nagpapaganda, nagpapahinga, binibuild yung sarili, exercise, may kanya-kanyang mga lakad na kung saan makakapag-unwind. Okay, dito na yung reality kapag nag-aasawa ka na. Syempre, hindi yan katulad nung single ka pa, no, na si lalaki, kapag binibigyan siya ng pera ng kanyang mga magulang, pwede niyang ibigay din sa babae. Bibili siya ng chocolate, bibili siya ng flower, or ng kung ano-ano, i-date niya yung babae. Pero hindi niya yun pera, di ba? Hindi niya yun pera kasi single pa siya that time. And sabihin na lang natin na wala pa siyang trabaho. Estudyante siya or college siya, meron lang siyang allowance at ginagamit niya para magbo-boyfriend, ganon. So, syempre si babae naman, walang tatanggap-tanggap ka lang, tapos kikiligin ka, tapos chat ka niya from time to time. So, kilig to the bones. Okay, ngayon, sabihin natin na sobrang mapusok kayo dahil sa edad nyo na yan. Sayang people pa kayo. Naranasan ko yan dati. Ang kaibahan lang siguro natin, niisip ko na hindi talaga ako magbo-boyfriend at hindi ako magbubuntis dahil alam ko na mahirap yung buhay. Mahirap kasi kami. Dati ang hirap talaga namin. 7 kaming magkakapatid, malayo yung bahay namin sa aming paralan. So kailangan naming maglakad-lakad papuntang school, walang baon, etc. etc. Walang TV, wala lahat. Nakikinood lang kami sa kapitbahay and talagang hindi kami nakakagala, hindi nakakabili ng mga bagong damit. Ibang-iba yung buhay, hindi nga kami nakakain ng mga masasarap na mga pagkain. So, syempre, nailagay talaga sa kukuti ko na mag-aaral ako ng mabuti at dapat may marating ako. Ganun. Hindi ko naman alam kung ano yung... Kasi ngayon, nakikita ko ang dami-dami ng mga itinapon ng mga bata. Hindi natin ma-judge at hindi rin natin alam kung mga estudyante ba talaga o mga... Pero kung stable ka na kasi, bakit mo naman iiwanan yung mga bata mo, di ba? So, ganyan yung mangyayari talaga kapag hindi tayo nag-aral ng mabuti at hindi tayo sumusunod sa season. Oo, ngayon, ang dami-dami ng mga, as teacher ha, ang dami-dami ng mga mag-aaral, mga estudyante, ang tagal umuwi, andun sa school, nagdi-date, public display of affection. Bawal yan. Sige, so ang mangyayari kasi ganito yan. Kapag ka nabuntis ka, kasi mapusok nga, mayroon na kayong anak. O pag nabuntis, uy, ang daming cases yan ha, nung nagtuturo ako sa grade 11 na meron daw silang mga kakilala talaga na nagpapalaglag. Oo, buti at hindi tayo na, kasi merong iba dyan, pag ganyan yung pinanggagawa, nauubusan ng dugo. Hindi yan madali. Pero kasi syempre, dahil siguro hindi pa ready yung lalaki, sasabihin talaga, yun talaga yung pinaka first na option, ipalaglag. Pero hindi din yun maganda kasi it's just like also killing, parang ano na yan, murder ka na yan, pinagbabawal yan, ayaw yan ng Lord. So ganito na, pag syempre, pag may anak na, kasi ang prinsipyo talaga ng mga magulang, even ako as a mom, tsaka lagi ko rin naririnig sa asawa ko, kapag ka ang isang anak ay hindi nag-aaral ng mabuti, like for example, sinasabihan na mag-aral tapos hindi nag-aaral ng mabuti, nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, o nakabuntis o nabuntis, ang mangyayari niyan, hindi ka na papag-aralin. Kasi paano pa yan? Buntis ka na, di ba? So, dyan na magsta-start yung hirap ng buhay. Yung katawan mo hindi pa ready. Hindi ka pa ready mentally, physically, hindi ka pa ready spiritually, hindi ka pa ready lahat, financially hindi ready. So ngayon, magkakaroon ng pressure, mag-aaway-away sa loob ng pamamahay. Halimbawa, kung ang parents ng babae sasabihin sa lalaki na magsama na lang, or depende yan, case-to-case basis. Meron din namang mga magulang na patatapusin ng pag-aaral, hindi pa sila papagsasamahin. Pero usually, most of the parents, talagang hahayaan ka na kasi lalong-lalo na kapag pinagsabihan ka na talaga dati. So, ang mangyayari ngayon,
Dahil sa hirap ng buhay, maghihiwalay din. Hindi magiging maganda. Hindi buo yung family mo. Ano ba yung mas pipiliin mo? Ganitong buhay ba ang gusto mo? O sisikapin mo mag-aral muna, tapos saan ba yan kapag ka nagiging teacher ka na, nagiging lawyer na kayo, tapos na kayo, graduate na kayo, edi kaya nyo ng mabuhay na magkasama kayo. Isa sa mga dahilan kung bakit nag-aaway at naghihiwalay talaga ang pamilya ay yung kahirapan, walang pera. Kasi aanhin naman natin yung pag-ibig na yan or sabihin natin love natin ng isa't isa kung wala tayong makain, walang pambili ng diaper, mahal ang gatas, walang susuporta sa atin ng mga magulang, wala tayong pangkuha ng yaya, ay sus ko day. Kawawa talaga ang mga babae kapag nabuntis, lalong-lalo na kapag hindi ka pa pinakasalan, nagbabarkada yung lalaki, pumupunta kung saan-saan, nagbibisyo, nako, sakit sa ulo, mabinat ka pa. Oo, kaya kawawa talaga yung babae, kaya kailangan muna talagang huwag magmadali, maghintay. Kung maaari, huwag ibigay yung pagkababae kung hindi ka pinapakasalan muna. O, 'di ba, napahaba yung video. Ito yung advice ko. Sana meron tayong natutunan, 'di ba? Hintayin natin ang next vlog. Bye.